Allergy sa mga bubuyog ang buong pamilya ng batang babae, ngunit siya at ang kanyang ina ay nakulong sa isang kotse na may 22nd milyong Killer Bee. Naaksidente sila sa trapiko at naharangan ng isang truck na puno ng mga bubuyog. Nabasag ang mga bahay pukyutan sa lupa at ang mga takot na bubuyog ay nagliparan sa ere. Tumakbo ang driver ng truck upang humingi ng tulong, ngunit natakot ang takot na ina at anak na babae na sumigaw. Pagkalipas ng ilang sandali, ang kapaspalad na driver ay natusok ng malay. Habang dumarami ang mga bubuyog, agad na tumawag ang ina sa 911. Sa kabutihang palad, kinailangan nilang durugin ang iyong mati upang pakalmayin sila. Kumuha ang ina ng isang epipan. Gayunpaman, hindi inaasahan, nagsimulang pumasok ang mga bubuyog sa kotse sa pamamagitan ng bentilasyon. Nang malapit na itong isara ng ina, nakita niya ang 3 bubuyog na lumilipad na patungo sa kanyang anak. Inutusan sila ni Matty na manatili, ngunit isang bubuyog ang dumapo sa mukha ng batang babae habang gumagapang. Natatakot lang huminga ang ina. Lumapit ang bubuyog sa mata ng batang babae at hindi napigilan ng batang babae ang sarili na sampilan ang sarili. At naiwan ang kagat ng bubuyog sa kanyang mukha. Habang kumakalat ang lason, nahirapan ng batang babae na huminga dahil sa allergic reaction. Sa takot, sinaksak ng ina ang epipan sa hita ng kanyang anak. Mabuti na lang at napapanahon ang iniksyon at agad na gumaan ang pakiramdam ng batang babae. Nakahinga ng maluwag ang ina, ngunit nang tumingala siya, natusok siya sa leeg ng isang bubuyog. Gayunpaman, isang dosis lang ng gamot ang nainom nila. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang mahirapan huminga ang ina. Sa sandaling ito na nagbabanta sa buhay, ang tanging pagpipilian ay ang umasa sa natitirang gamot. Sa epipan, sinunod ang mga tagubili ni Matty, nakakita ang batang babae ng gunting sa kanyang bag. Hiniwan ng ina ang epipan sa kalahati at ginamit ang huling lakas niya para bunutin ang karayom, bago nawala ng malay. Sa tamang oras, mabilis na tinurok ng batang babae ang karayom sa kanyang ina at pinindot ang plunger ng malakas. Di nagtagal, muling nakahinga ang ina, ngunit hindi pa tapos ang panganib. Ngayon, ang kanilang kaligtasan ay nasa kamay ng mga bumbero. Pagdating nila, wala ng palso ang driver ng truck. Ang sasakyan ng mag-ina ay puno ng mga bubuyog. Ang mga taong hindi nakatakas sa oras ay natusok ng matinding pamamaga at matinding pamamaga. Kakasimula pa lang ng pagsagip ng mag-aberya ang CO2 canister. Lumabas na may mga bubuyog na humaharang sa tubo na pumipigil sa pag-andar ng bomba. Sa mismong sandaling iyon, nasunog ang tangke ng gasolina ng truck. Nang makita ang parami ang takot ng mga bubuyog, nagmadali ang mga bumbero na apulain ang apoy. Nabighani si Buck sa usok at kinuha ang blower at hinaipan ito patungo sa sasakyan na puno ng mga bubuyog. Habang napupuno ng usok ang hangin, nagsimulang lumipad ang mga bubuyog palayo. Pagbukas ng pinto ng sasakyan, nagyakapan ng mag-ina dahil nakaligtas sa pagsubok. Sa kasamaang palad, hindi ganoon kaswerte ang lalaking namamaga. Natuklasan ng mga bubuyog na nababara ang kanyang daanan ng hangin at nang ibukan nila ang kanyang bibig, isang bubuyog ang lumipad palabas. Sa kanilang pagsilip ng malapitan, nakita nila ang mas maraming bubuyog na kumapit sa kanyang dila. Gumamit sila ng suction machine para alisin ang lahat ng bubuyog sa kanyang daanan ng hangin. At sa wakas, nagising ang lalaki nang akala nila ay tapos na ang pagsagip. May malakas na ingay at muling nawala ng kontrol ang mga bubuyog. Ang kalangitan ay puno ng mga bubuyog na bumubuo ng isang bubuyog na hindi gumagalaw pasilangan patungo sa lungsod. Sa pagsapit ng gabi, nawala sa radar ang hindi mapigil ang kaeg. Lumalabas na habang bumababa ang temperatura, nakahanap ang mga bubuyog ng lugar na mapagpahingahan. Nagkataon na nagtipon sila sa isang lugar kung saan nakatakdang ilunsad ang isang bagong mamahaling pabango kinabukasan. Sumiklab ang mga trahedya ng sandaling ice spray ang pabango. Ang mga bubuyog na naakit ng amoy ay nagdagsaan mula sa tolda at si Kay ay sumabog din sa kaganapan. Nagtakbuhan ng mga tao sa lahat ng direksyon dahil sa pagkagat. Ang pinakamalas ay ang katulong na nasprayan ng pabango na naging pangunahing target ng mga bubuyog. Tumakbo siya ng ligaw, sumisid sa isang swimming pool para makatakas. Ngunit pagkalabas pa lang niya, natusok na naman siya, isang babae ang mabilis na tumawag sa 911. Kumapit ang assistant sa isang hose habang naghihintay sa pagdating ng mga bumbero. Nalaman ni Buck na naaakit ang mga bubuyog sa mga amoy ng bulaklak. Hiniran niya si Eddie na sprayan ng amoy dahil siya ang pinakamabilis na tumakbo. Tumakbo si Eddie kasama ang mga bubuyog na humahabol sa likuran. Habang nakarating sila sa assistant at binigyan siya ng paggamot, mukhang natusok siya ng 1,000 beses para mabilis na maalis ang mga makamandag na stinger sa katawan ng babae. Humugot si Hen ng duct tape, pinatag ito sa kanyang braso, at pinunit ito, kinuha ang lahat ng mga stinger gamit ito. Kasabay nito, nalinis ang kanyang daanan ng hangin, at naging matatag ang kanyang palso.
Samantala, si Ed, na ngayon ay nababalutan ng mga bubuyog, ay naging isang naglalakad na bahay pukyutan sa loob ng tolda. Sa wakas, isang eksperto sa bubuyog ang nag-vacuum ng mga bubuyog kay Eddie, at walang ibang nasaktan. Gayunpaman, muling lumipad ang kawan ng mga bubuyog. Sa sandaling iyon, isang maliit na eroplano ang lumilipad at napansin ng piloto ang isang kakaibang madilim na ulap. Sa isang iglap, nawala ng kontrol ang eroplano sa himpapawid. At habang si Sergeant Grant ay nag-escort sa isang sospek sa pagpatay sa seguridad, ay agad na sumakay sa isang komersyal na flight. Makikipag-usap na sana siya sa kapitan upang matiyak na ang LAPD ay nasa gate para sa kanila. Ngunit sa sandaling iyon, tila nagkaroon ng malubhang aberya ang eroplano.